Sa ginanap na PDP Laban National Assembly nitong Sabado, iginiit ni Mayor Duterte na ang umano'y prioridad ng administrasyon sa kasalukuyan ay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil itinuturing umano itong malaking banta sa 2028 presidential elections. Ayon kay Mayor Duterte, kapag hindi umano napatalsik sa pwesto ang vice-presidente, mahihirapan umanong maihalal ang kandidatong naisuportahan ng administrasyon sa susunod na halalan. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Hindi ito pinalampas ng Malacanang at agad na sinagot ang mga aligasyon ni Mayor Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kararating lamang umano ni Mayor Duterte mula sa bakasyon sa ibang bansa, ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng mga residente ng Davao City, ay agad itong bumatikos sa administrasyon. Binigyang diin din ni Castro na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial laban sa vice-presidente dahil ang proseso ay nasa ilalim ng mandato ng Kongreso at ng impeachment court. Dagdag pa niya, kung layunin ng kampo ng Duterte na maihalal bilang Pangulo si VP Sara sa hinaharap, mas mainam umanong linisin muna nito ang pangalan sa harap ng mga kinaharap na issue. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth. Iginiit ni Castro na ang pagsasampa ng mga kaso ay nakabatay sa ebidensya at hindi sa kulay ng politika. Anya, maging ang ilang kaalyado ni Pangulong Marcos ay nauna nang naharap sa mga kaso, patunay umano na walang pinipiling personalidad ang pagpapatupad ng batas. Tinutulan din ng Malacanang ang pahayag ni Mayor Duterte na kumikilos umano ang Pangulo na parang isang syndicate. So wag niya pong ipahid kay Pangulo Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama nung siya ay presidente. Kaugnay naman ang usapin sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Castro na hindi sana ito naging issue kung wala umanong mga reklamong inihain at mga naging pahayag kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga noong nakaraang administrasyon. Samantala nanawagan si Mayor Baste Duterte sa mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ng anyay kinabukasan ng susunod na henerasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng bansa. What kind of future do you want for these kids? A worst one that that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano silang kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos.